Kabanata 3101. Gamit ang Sword Path, ang Elemental Path, at ang Yin at Yang Path. Mayroon na ngayong 8 si James. Ang huling isa ay ang Curse Magic, na parehong supernatural power at isang path. Mayroong 10,000 curse character sa loob ng kanyang katawan, na nagtayo ng pundasyon para sa paglinang ng Curse Path. Bukod pa rito, ang Curse Magic ay sobrang nakakatakot na kahit na ang mga Grand Emperors ay natatakot. Kaya naman, hindi niya gustong isuko ang mga ito. Kung nilinang niya silang lahat, magiging 9 sa kabuuan. Dapat ko bang linangin ang mga ito? Napakamot sa ilong si James at bumulong. Sa paghula ng mga iniisip ni James, sinabi ni Emperor Jabari, maaari mong linangin silang lahat ng sabay-sabay. Gayunpaman, sa aking pag-unawa, kahit na ang isang kababalaghan ay nagagawa lamang na linangin ang 4 na siya sa anumang sandali. Dahil plano mong linangin ang siyam, ang heavenly tribulation na iyong makakaharap ay magiging kakila-kilabot. Gayunpaman, dahil nalampasan mo na kahit ang ancestral God tribulation, sa tingin ko ay hindi ka magkakaroon ng problema sa pagharap sa heavenly tribulation. Anuman, ang paglilinang ng siyam na siya sa parehong oras ay isang pag-aaksaya ng oras. Napakahirap na linangin ang bawat landas patungo sa tuktok nito. At maaantala lamang nito ang iyong pag-unlad patungo sa Grand Emperor rank. Gayunpaman, maraming mga pakinabang din ito. Sa sandaling tumawid ka sa Grand Emperor rank, ikaw ang magiging pinaka-nakakatakot na Grand Emperor na nabuhay kailanman. Sa loob ng Grand Emperor rank, walang sino man ang may kakayahang talunin ang kanyang kalaban na may mas mataas na ranggo. Gayunpaman, kung linangin mo ang siyam na siya at mag-ipon ng siyam na path seal, tiyak na magagawa mo ang gayong tagumpay. Ipinaliwanag ni Emperor Jabari ang mga kalamangan at kahinaan kay James. Nang marinig ito, nawala sa pagmumuni-muni si James. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, Grand Emperor, nagpasya akong linangin ang siyam na siya. Ma'am, sinabi ni Emperor Jabari, ayos lang. Kapag napili mo na ang iyong cultivation path, dapat kang manatiling matatag at determinado sa desisyon na iyong ginawa. Gagawin ko. Nagniningning ang mga mata ni James sa determinasyon. Pagkatapos gumawa ng kanyang desisyon, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at blanko ang kanyang isip. Sa lahat ng path na nakipag-ugnayan siya, siya ang may pinakamalalim na kasanayan sa sword path. Kaya, nagpasya siyang linangin ang sword path at tipunin ang sword path ausya. Ang sword path na kanyang nilinang ay naiwan ng ancestral sword master ng primeval age. Ang sword path ay nahahati sa 5 yugto. Ang unang yugto ay sword move, na lubos na naintindihan ni James. Ang pagsasama-sama ay napakahirap na makamit. Naabot na ni James ang rurok ng una at ikalawang yugto. Ang kanyang ranggo ay umabot na sa tuktok ng 33 yugto ng Sage rank. At nalagpasan niya ang lahat ng mga hadlang ng Sage rank. Kahit na ang kanyang estado ng pag-iisip ay lumapit sa Divine rank. Kaya, malapit siya sa Sword Intent. Ngayon, ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ay pagsamahin ang 4 na yugto sa isa at bumuo ng isang ausya. Naka-lotus position si James sa isang bato. Ang malakas na aura ay lumabas sa kanyang katawan, na nakakaapekto sa buong espasyo sa paligid niya. Nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa bato. Basag. Nabasag ang bato. Sa sandaling iyon, bumukas ang kanyang mga pores. At ang mga hibla ng sword energy ay nagkatotoo mula sa kanila. Libo-libong sword energy ang bumalot sa kanya at pinaligiran siya ng paikot-ikot. Sa sandaling iyon, ang aura na ipinalabas ni James ay tila isang Diyos ng digmaan. Sa isip niya, sunod-sunod na alon ng mga sword technique at anino ang lumitaw. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay sumailalim sa patuloy na pagbabago-bago.
habang nagbabago ang kanyang estado ng pag-iisip. Iba't ibang kapangyarihan ang nalikha mula sa nakapalibot na sword energies. Naiintindihan ni James ang landas. Kaya lang, nilubog niya ang kanyang sarili sa isang cosmic state. Kahit na maaari niyang linangin ang 5 yugto ng hiwalay. Ang consolidation lamang ang itinuturing na perpektong sword path. Dahan-dahan silang pinagsama-sama ni James at dahan daw ang natutunan ang higit patungkol sa landas. Dati, hiwalay niya ang mga ito. Ngayon, sinubukan niyang linangin ang isang perpekto. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, napakatagal ng nagel-inang si James. Naiintindihan niya ang landas sa time formation. Samantala, nakakuha siya ng insight sa parami ng sword technique. Kabilang dito ang sword path ng Heavenly Path embodiments. Ang mga naitala sa Crep Myrtle Divine Sword. At ang mga naitala sa sword path sigil sa kanyang isipan. Ang kanyang pag-unawa sa sword path ay lalong lumalim. Lumipas ang maraming taon. Magtipon. Biglang nagmulat ng mata si James. Ang kanyang Yogacar sword energy ay natipon sa hindi pangkaraniwang bilis. Kasabay nito, ang kanyang pag-unawa sa sword path ay patuloy na naging mga misteryosong sigil. Ang mga sigil na ito ay dumaan sa dugo at natipon gamit ang sword energy bago dahan-daw ang nagkondensasyon. Ang bilis ng condensation ng sword energy ay mabagal. Samantala, tumaas ng husto ang aura ni James. Ang kanyang kapangyarihan ay sumailalim sa hindi kapani-paniwalang pagbabago, habang ang kanyang sage power ay nagbago sa divine power. Lumipas ang oras. Ang Yogacar sword energy sa loob ng katawan ni James ay unti-unting namuo at bumuo ng kakaibang sigil. Ang hugis ng sigil na ito ay isang maliit na espada. Samantala, ang pag-unawa ni James sa sword path ay ganap na pumasok sa espada. Ito ba ay Ausia? Bulong ni James. Habang nagtitipon ang Ausia, ang kanyang kapangyarihan ay ganap na nagbago sa banal na kapangyarihan. Tumayo siya, habang gumagalaw ang kanyang isip. Ang sword path Ausia sa loob ng kanyang katawan sa hugis ng isang espada ay unti-unting lumitaw sa kanyang harapan. Sa pagtingin sa kanyang sword path Ausia, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa loob. Gumalaw ang kanyang isip, at ang sword path Ausia ay nagkalat, na naging material sa hindi mabilang na sword energies na sumambulat. Dumagundong, patuloy na sumabog ang paligid. Nang makita ito, napatulala si James. Hindi ito kapani-paniwala. Pagkatapos, habang gumagalaw ang kanyang isip, lumitaw sa kanyang kamay ang Crep Myrtle Divine Sword. Ang Divine Sword ay naglabas ng isang napakalakas na kapangyarihan na nagpasigla sa Ausia, na naging material ng isang nakakatakot na kapangyarihan na umikot sa buong katawan niya. Gamit ang espada sa kanyang kamay, naniwala si James sa kanyang sarili na hindi magagapi. Gumalaw ang kanyang isipan. At hindi mabilang na sword intents ang nabuo mula sa Divine Sword. Tulad ng mga dambuhalang alon, sinira ng sword intent ang lahat ng nasa daan nito. Ang lahat bago si James ay naging mga durog na bato. At ang isang bundok ay nawasak pa ng hindi magagapi na sword energy. Isang lamig ang damaloy sa gulugod ni James. Ganyan ang kalupitan ng sword intent, na nagtataglay ng mapangwasak na kapangyarihan kahit sa orihinal nitong anyo. Ang sword path ay isang path ng obliteration. Matinding gustong malaman ni James kung gaano kalakas ang kanyang sword path. Kumikislap ang kanyang katawan, at nakarating siya sa isang hindi kilalang rehiyon kung saan matatagpuan ang isang masamang espiritu. Makapangyarihan ang masamang espiritu at naglabas ng kakaibang kapangyarihan. Noong nakaraan, tiyak natataka si James sa sandaling makakita siya ng masamang espiritu. Ngayon, gayunpaman, hindi siya natatakot. Hawak ang Divine Sword sa kanyang kamay. Itinutok niya ang espada sa kalaban.
Isang napakalaking sword intent ang agad na lumitaw mula sa loob ng espada. Ang sword intent ay parang nakapapasong apoy na sumunog sa lugar. Habang ang sword intent ay pinuputol sa hangin at binalot ang malakas na masamang espiritu. Ang mga labi ng masamang espiritu ay agad na napalibutan bago pa man makapag-react ang espiritu. Sa ilalim ng mga pag-atake ng sword intent, ang masamang espiritu ay agad na naging abo at ganap na napawi sa mukha ng universo. Composed ang expression ni James. Kahit na ang masamang espiritu ay nasa divine rank man lang, hindi ito nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanyang sword path. Kaya, si James ay hindi matatalo sa loob ng unang yugto ng divine rank. Grand Emperor, kumusta ang aking sword technique? Nakabusangot ang mukha ni James. Pagkatapos ng maraming mahabang taon ng paglilinang, sa wakas ay naabot na niya ang divine rank. Siya ay napabuntong hininga. Umalangaw-ngaw ang buntong hininga sa buong mundong ito na tahimik. Maging ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pag-crack. Dumating ang boses ni Emperor Jabari. Ito ang sword path na naiwan ng Ancestral Sword Master. Ang iyong sword path Ausia ay nabuo sa pamamagitan ng paglilinang ng hindi mabilang na advanced na sword path. Naturally, sila ay magiging lubhang makapangyarihan. Ang iyong sword path Ausia ay sumasaklaw sa lahat at patuloy na nagbabago. Para sa sword path Ausias ng iba pang sword cultivators, ang kapangyarihang taglay nila ay isahan at hindi magbabago batay sa kanilang sword intent. Wala pa akong nakitang sword path Ausia na tulad mo. Iniisip ko kung ano ang mangyayari sa iyong pangalawa at pangatlong consolidations. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni James kung gaano kalakas ang kanyang sword path Ausia. Pagkaraan ng napakatagal na paglilinang, sa wakas ay naabot na ni James ang divine rank. Gayunpaman, alam niyang kasisimula pa lang ng kanyang paglalakbay. Sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay, kailangan niyang manatiling matatag sa anumang gagawin niya. Grand Emperor, gaano katagal ko ginugol ang pagtitipon ng aking Ausia? Tanong ni James. Habang nasa closed-door meditation siya, hindi niya maramdaman ang labas ng mundo. At dahil dito, hindi niya alam kung ilang taon na ang lumipas. Dumating ang boses ni Emperor Jabari. Sa palagay ko ay magsisimula na ang Elixir Pavilions Gathering. Nang marinig ito, halos alam ni James kung ilang oras na ang lumipas. Dahil malapit na ang Elixir Pavilions Gathering, babalik ako kaagad. Bulong ni James. Dahil gusto ng Sanctuary of Darkness na lipulin ang Elixir Pavilion, hindi siya maaaring manatili sa tabi. Ang Sanctuary ay maaaring nauugnay sa Ancestral God Rank Elixir at isang puwersa na umiral mula noong Primeval Age. Hindi nagtagal si James sa Desolateness Ruins. Sa tulong ni Emperor Jabari, iniwan niya ang mga guho at muling nagpakita sa labas ng Elixir City. Dahil malapit na ang Elixir Gathering, ang Elixir City ay kakaibang abala. Ang mga alchemist mula sa buong Boundless Realm ay nagtipon dito. Kahit na ang lakas ng mga alchemist na ito ay nasa ibabang dulo. Mayroon ding ilang makapangyarihan dito upang manood ng palabas. Nang makitang hindi nasaktan ang Elixir City, alam ni James na nakabalik na siya sa nakaraan at ang Sanctuary of Darkness ay hindi pa kumikilos. Hindi siya nagmamadaling pumasok sa lungsod. Pagdating sa isang tiwangwang na lugar, umupo siya sa isang lotus position at nagsimulang maramdaman ang presensya ni Jima para tawagin siya. Tumugon ka kung naririnig mo ako. Jima. Hindi nagtagal. Sumagot si Jima. Nandito ako. James. Tanong ni James. Ano ang sitwasyon sa sanctuary? Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Jima. Sa nakalipas na 2,000 taon, maraming makapangyarihang figure ng sanctuary ang nakapasok sa Boundless Realm at ngayon ay nagkalat sa buong Elixir Realm. Kapag nagbigay ng utos ang punong tanggapan,
Magtitipon sila sa Elixir City. Mukhang pinaplano nilang lumipat sa Elixir Pavilion at ganap na lipulin sila. Pagkatapos ng maraming mahabang taon, nagkaroon na ngayon si Jima ng magaspang na ideya sa layunin ng sanctuary. Na halos alam na ni James libo-libong taon na ang nakalilipas. Tinanong niya, kailan gagawa ang sanctuary? Dumating ang boses ni Jima. Sa panahon ng pagtitipon ng Elixir Pavilion. Nakuha ko. Tumayo si James at tinungo ang Elixir City. Bagamat hindi niya ito maisip. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na hindi siya maaaring umasa kay Jules. Upang makilala ang master ng pavilion. Maaari lamang siyang umasa kay Yuina. Oo, nandito siya. Nagsalita ang isang disipulo at gumawa ng malugod na kilos. Pakiusap, pumasok ka. Bahagyang kumaway si James at sinabing, hindi ako papasok sa pavilion. Ipaalam kay Yuina ang aking pagdating at sabihin sa kanya na gusto ko siyang makita. Tandaan na huwag sabihin sa iba ang tungkol sa aking pagbabalik. Lalo na kay Young Master Jules. Naiintindihan. Magalang na tumango ang mga alagad. Pagkatapos, naghintay si James sa labas ng Elixir Pavilion. Makalipas ang 30 minuto, pumasok ang isang babae. Nakasuot siya ng pink na damit. At nakasuot siya ng Divine Rank Badge sa kanyang dibdib. 1.8 metro ang taas. Ang kanyang figure ay balingkinitan. At ang kanyang hitsura ay napakarilag. Si Yuina iyon. Nang makita niya si James na nakatayo sa labas. Natarante siya. James! Tawag nito sa kanya. Lumapit si James sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Sinabing, hindi tayo dapat magsalita dito. Punta tayo sa ibang lugar. Gayunpaman, sa sandaling nadikit ang kamay niya kay Yuina. Ang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa loob niya at napaatras si James. Mababa ang lakas ni Yuina at nasa second stage lang ng divine rank. Sa nakaraan, tiyak na masusugatan si James. Gayunpaman, ngayong nasa divine rank na siya, nanlalambot lang ang braso niya. Kumalas siya sa pagkakahawak kay Yuina at awkward na ngumiti. Humihingi ako ng paumanhin sa paglampas sa aking mga hangganan. Sumulyap si Yuina sa kanya at nag-cross arms. Kung may sasabihin ka sa akin, gawin mo dito. Pinagmasdan ni James ang paligid. Nang makita niya ang maraming disipulong dumaraan, sinabi niya ng may malungkot na ekspresyon. Ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan. Dapat sa ibang lugar tayo pumunta. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, si Yuina ay nagpaubaya. Sige, kung ganoon. Tumalikod siya para umalis. Dinala si James sa isang mapanglo na lugar sa labas ng pavilion. Ngayon magsalita ka. Nakasuot ng solemn na ekspresyon. Sinabi ni James, nakatanggap ako ng tumpak na impormasyon na ang Sanctuary of Darkness ay nagnanais na lumipat sa pavilion sa panahon ng Elixir Gathering. Isa lang ang kailangan kong gawin mo. Dalhin mo ako sa iyong ama, ang guro ng pavilion. Natawa si Yuina sa narinig. Bakit ka pumunta para humingi ng tulong sa akin? Bakit hindi mo hanapin si Jules? Sinasamba ka niya. Tiyak na tatanggapin niya ang iyong kahilingan para sa tulong. Bahagyang napangiti si Yuina. Hindi siya naniwala sa sinabi ni James. Ang Elixir Pavilion ay ang pinakadakilang sekta sa mundong ito. Kahit na ang isang misteryosong organisasyon tulad ng Sanctuary of Darkness ay hindi maglalakas loob na kumilos ng walang ingat. Paano ko ipapaliwanag ito? After hesitating for a moment, James said, noon, nararamdaman ko ang presensya ng curse magic kay Jules. Nag-aalala ako na siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng sanctuary. Kung hahanapin ko siya, maaaring malantad ang lahat. Sa ganoong paraan, magiging alerto ang sanctuary. Sa oras na iyon, halos imposibleng talunin sila sa isang iglap. Nang makita ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni James, nawala sa pag-iisip si Yuina.
Nakita niya si James na gumamit ng Ancestral God Weapon at naglabas ng Divine Rank Elixir. Gayunpaman, hindi niya alam ang tungkol sa kanyang lakas. Pagbalik niya sa pavilion, narinig niya ang ilang chismis na madaling natalo ni James si Kai Yagmer, Lord of the Spiritual Realm. Tsaka kilalang kilala niya ang kapatid niyang si Jules. Dahil siya ay magalang kay James, si James ay dapat magkaroon ng ilang uri ng mga natatanging katangian. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi niya, sana may sama kita sa aking ama. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa closed-door meditation. Partikular niyang itinuro na hindi siya magbibigay ng madla sa sinuman sa kanyang pagmumuni-muni. Si Yuina ay nalilito. Malungkot na sinabi ni James. Ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan. Kailangan kong makilala ang master ng Elixir Pavilion at talakayin ang mga bagay sa kanya. Kung hindi, ang pavilion ay nasa matinding panganib. Hindi naman nagmalabis si James. Kung ang bagay na ito ay hindi maayos na haharapin, ang Elixir Pavilion ay maaaring sirain. Nang makitang seryoso si James, sinabi ni Yuina, I can take you to my father. Gayunpaman, hindi ko matiyak kung makikilala ka niya. Ma'am, tumango si James at sinabing, ayos lang. I think makikilala niya ako. Sige, alis na tayo. Alam ni Yuina kung gaano kalubha ang sitwasyon. Kung totoo ang sinabi ni James, ito ay lubhang nakakatakot. Dinala niya si James sa Elixir Pavilion at pumasok sa Sky City. Pagdating nila sa gate ng lungsod, isang grupo ng mga tao ang lumakad papunta sa kanila. Nanguna ay walang iba kundi si Jules, young master of the pavilion. Natigilan si Jules nang makita si James. Pagkatapos, tumakbo siya palapit sa kanya at tuwang-tuwang nagtanong, kailan ka bumalik, James? Bakit hindi mo ako pinaalam? Maghanda sana ako ng mainit na pagtanggap. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad siya palapit kay Yuina at bumulong. Pagsilbihan mo siyang mabuti. Naiintindihan mo ba? Yuina rolled her eyes and said, busy ako. Please umalis ka na sa harap ko. Magkita tayo mamaya, James. Nagpaalam si Jules kay James. Tumingin si James kay Yuina at sinabing, fair na, ma'am. Tumango si Yuina. Pagkatapos, dumating sila sa likod ng Sky City. Ang lugar na ito ay konektado sa bundok ng pangunahing tuktok ng Elixir Pavilion. Dahil ito ang banal na lugar ng pavilion, walang sino man ang pinayagang makalusot. Gayunpaman, bilang anak ng guro, si Yuina ay may karapatang lumapit sa lugar na ito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa tuktok ng isang bundok. May isang kahoy na bahay dito. Sa labas, may ilang mga upuang bato at isang mesang bato. Itinuro ni Yuina ang mga upuan at sinabing, maupo ka. Pagkatapos, tumungo siya sa pinto at marahang kumatok dito. Ama, bahagyang tumango si James at sinabing, hello, Master. Tumingin si Helvius kay James. Nang maramdaman na ang kanyang aura ay nasa divine rank lamang, hindi niya maitago ang kanyang pagkabalisa. Gayunpaman, dahil mayroon siyang imperial weapon, hindi siya dapat isang ordinaryong tao. Kaya, hindi siya kaagad umalis ngunit nagtanong, may problema ba? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni James, mayroon akong mahalagang pag-usapan sa iyo. Magsalita ka, sabi ni Helvius. Nagtanong si James, narinig mo na ba ang tungkol sa Sanctuary of Darkness? Natigilan si Helvius. Pagkatapos, tiningnan niya si James sa mata. Nagtataka kung bakit niya babanggitan ang sanctuary sa sandaling ito. Bahagya siyang tumango at sinabing, oo, meron. Sinabi ni James, ang Sanctuary of Darkness ay isang mahiwagang organisasyon na naglilinang ng curse magic na umiral mula pa noong Primeval Age.
Nakatanggap lang ako ng tumpak na impormasyon na aatake sila sa Elixir Pavilion sa panahon ng Elixir Gathering. Matagal nang alam ito ni Helvius. Batay sa kung paano nagpakahirap si Jedranka Yevdokia upang lapitan ang matandang guro at saktan siya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Alam niyang malapit nang kumilos ang sanctuary. Gayunpaman, walang ideya si Helvius kung paano nalaman ni James ang tungkol dito. Nawala siya sa pag-iisip. Sa kanya, si James ay ipinadala ng sanctuary upang imbestigahan kung nabawi niya ang kanyang path seal. Habang iniisip niya ito, ngumiti siya at sinabi, "Tigilan mo ang pagloloko mo. Bakit tayo gagawa ng hakbang ng sanctuary?" Bukod sa, nawala ang ngiti niya. Ang Elixir Pavilion ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundong ito. Mayroon tayong hindi mabilang na mga opisyal. Kahit na ang sanctuary ay may ganoong ambisyon. Dapat nilang isaalang-alang ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan. Bahagyang umiling si James at sinabing, "Masyado kang kumpiyansa, Master. Ang sanctuary ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sila ay bihasa sa curse magic na napaka-unpredictable." Iniwasan ni Helvius ang tanong at nagtanong, "Paano mo nalaman na malapit nang kumilos ang sanctuary sa atin? Nasa divine rank ka lang. Sa lakas mo, sa tingin ko wala kang karapatang lumapit sa kanila." Tutuong sinagot siya ni James. "To be frank, I fought against them once. Noon, sa spiritual world, kinokontrol nila ang asawa ko." Isinalaysay ni James ang hanay ng mga pangyayari na naganap sa Eidolon Realm. Nang marinig ito, biglang tumayo si Helvius. "Ikaw ang Samiris sa pukana ng sanctuary sa Cursed World." Nabigla siya, bilang master ng Elixir Pavilion. Alam niya ang lahat ng nangyari, maging sa Eidolon Realm. Gayunpaman, hindi niya alam na si James pala ang bumagsak sa balak ng sanctuary. Bahagyang tumango si James at sinabing, "Oo, nandoon din si Jules. Maaari siyang maging saksi ko." Galit na galit, umungal si Helvius. "Yung bata, bakit hindi niya agad sinabi sa akin ang tungkol dito?" Sa totoo lang, sinabi ni Jules sa Great Elder na si James ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Gayunpaman, agad na ibinasura ng dakilang elder ang kanyang mga pahayag. Di nagtagal, pumasok si Helvius sa kanyang closed-door meditation at hindi nalaman ang impormasyong ito. Sa sandaling iyon, naniwala si Helvius kay James. Pumunta lang si James dito para pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Helvius dahil nasa dulo na siya. Tumingin siya kay Helvius at nagtanong, "Ano ang nasa isip mo?" Bahagyang umiling si Helvius, kahit na matagal na niyang alam ang tungkol sa sabuatan ng sanctuary. Wala siyang paraan para tugunan ang banta. Siya ay nasa closed-door meditation sa lahat ng mga taon na ito sa pagtatangka na mabawi ang kanyang lakas. Kung maibabalik niya ang kanyang lakas, ang sanctuary ay hindi na maglalagay ng banta. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni James, "Determinado ang sanctuary na lipulin ang Elixir Pavilion sa pagkakataong ito. Sa aking pagkaunawa, maaaring kontrolado ang Young Master. Hindi lamang iyon, ngunit ang opisyal na si Benedict Oscar ay maaari ding maging isang especially iya." Natigilan. Sinabi ni Helvius, "Hindi pwede. Si Benedict ay sumali sa Elixir Pavilion para sa maraming Great Ian." "Paanong nangyari ta?" Sinagot siya ni James ng totoo. "To be honest with you, I'm capable of sensing curse power. Nararamdaman ko ang curse power sa Young Master at Benedict. Naniniwala din ako na ang sanctuary ay dapat magkaroon ng mas maraming especially iya sa aming hanay. Ang aming prioridad ay alisin ang mga ito bago ang pagsisimula ng pagtitipon." Nang marinig ito, malungkot na sinabi ni Helvius, "Sabihin ang totoo, wala akong ideya kung sino ang nakipagsabuatan sa sanctuary." Nahulog sa malalim na pag-iisip si James.
Naramdaman niya ang curse power sa isang maikling sandali. Gayunpaman, sa pagpasok sa divine rank, wala siyang ideya kung mararamdaman niya ang presensya ng curse power sa pamamagitan ng pag-catalyze ng curse inscription sa kanyang katawan. Gaano katagal pa bago ang pagtitipon? Tanong ni James. Sumagot si Helvius. Wala pang 10 taon. 10 taon, bulong ni James. Sa napakaikling panahon na natitira, walang oras upang bumalangkas ng plano. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, tumingin siya kay Helvius at nagtanong, "Sinasabi mo bang nasugatan ka?" "Oo," tumango si Helvius at sinabing, "Ang aking path seal ay nabasag. Kahit na isa akong makapangyarihang alchemist, hindi ko magawang pinuhin ang isang elixir na kayang i-restore ang aking path seal. Kailangan ko ng maraming oras para bumangon." Sa sandaling iyon, naalala ni James ang crucifixion, na may kakayahang magpagaling ng lahat ng sugat. Wala siyang ideya kung gagana ito. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni James, "Marahil ay maaari nating subukang pagalingin ang iyong path seal." "Ikaw?" Natigilan si Helvius. Naintriga agad si James. Minsang sinabi sa kanya ni Xandros na ang makapangyarihang figure na naghahalaman ng Ancestral God Rank Elixir ay makikilala ang crucifixion kapag ipinatawag. "Alam mo ba ang Ancestral God Rank Elixir?" Sinubukan ni James na magtanong. Tumingin sa kanya si Helvius. Sa sandaling iyon, halos mahulaan na niya ang pagkakakilanlan ni James. Bahagya siyang tumango. Pagkatapos, naalala niya at dahan-dahang sinabi, "Dahil sa isang malaking kaguluhan sa primeval age, ang Ancestral God ng sangkatauhan ay gumawa ng Ancestral God Rank Elixir at tinatakan ang rehiyong ito. Ibinigay ng Ancestral God ang elixir sa Elixir Pavilion para sa mga layunin ng pag-iingat, na nagsasaad na ang isang nakatadhana na may crucifixion at exalter sa kanyang pag-aari ay isang araw ay lilito upang kunin ang elixir pagkaraan ng maraming taon. Sa lahat ng ito, ang Elixir Pavilion ay sumunod sa mga tagubilin ng Ancestral God. Gayunpaman, isang araw, ang Elixir Pavilion ay nalipol, at kakaunti lang na miyembro ang nakaligtas. Samantala, ang Ancestral God Rank Elixir ay hinati sa ilang bahagi. Ang isa sa kanila ay nanatili sa mga kamay ng isang inapo ng pavilion. Samantala, ang Old Master of the Pavilion ay kabilang sa mga nakaligtas sa sakuna. Nag-concentrate siya sa paglilinang at kalaunan ay tumawid sa Grand Emperor rank. Pagkatapos, muling itinatag niya ang Elixir Pavilion. Ang tungkulin natin ay pangalagaan ang Ancestral God Rank Elixir. Gayunpaman, ang elixir ay nahahati sa ilang mga fragment noong panahon ng digmaan. Ngayon, ang kinaroroonan ng iba pang mga fragment ay hindi alam. Sa lahat ng mga taon na ito, pagkatapos ng malawakang pagsisiyasat, nalaman namin na ang isa sa mga fragment ay nasa kamay ng sanctuary. Isinalaysay ni Helvius ang mga nakaraang pangyayari. Nang marinig iyon, malungkot ang ekspresyon ni James. Hindi niya inaasahan na itong Elixir Pavilion ang hinahanap niya at ang Ancestral God Rank Elixir ay madudurog sa ilang fragment sa panahon ng digmaan. Anong nangyari? Bakit nabasag ang elixir sa maraming fragment? Tanong ni James. Bumantong hininga si Helvius at sinabing, "Bagaman ang Elixir Pavilion ay palaging hindi nakatago, kumalat ang balita tungkol sa Ancestral God Rank Elixir, na umaakit sa atensyon ng maraming makapangyarihang individual. Halos mabura na ang mga nakatatanda sa pavilion. Sa kabutihang palad, ang Ancestral God Rank Elixir ay pinangangalagaan ng isang magic circle na itinayo ng Ancestral God. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang Magic Circle ay hindi na kasing lakas ng dati. Noon, napakaraming makapangyarihang individual ang nagpakita. Ang kanilang magkakasunod na pag-atake ay nagdulot ng kaunting pinsala sa Magic Circle. May restriction sa loob ng Magic Circle.
Sa sandaling ang magic circle ay sinalakay ng mga puwersa sa labas. Ang elixir ay mahahati sa iba't ibang mga fragment at magkakalat sa buong mundo. Noon, ang matandang guro ay isang menor de edad na disipulo ng pavilion. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi gaanong mahalaga, ang isa sa mga fragment ay nahulog sa kanyang mga kamay. Kasabay nito, nakuha pa niya ang mana na iniwan ng ancestral god. Iyon ay kung paano siya tumaas ng mabilis sa mga ranggo. Habang sinasabi niya iyon, isang matandang lalaki ang lumabas sa kahoy na bahay mula sa malayo. Kulot ang kanyang mukha, at ang kanyang buhok ay ganap na puti. Tumayo si Helvius at binati siya ng may paggalang. Old Master, si Sylvester Daniela iyon. Nang maramdaman ang presensya ni Crucifer, lumitaw si Sylvester at isinalaysay ang kasaysayan ng Elixir Pavilion. Noong unang panahon, ang Elixir Pavilion ay isang menor de edad na sekta. Inatasan silang protektahan ang ancestral god rank elixir. Ang balita tungkol sa elixir ay tumagas at nakakuha ng atensyon ng maraming makapangyarihang figure. Kaya, ang Elixir Pavilion ay nilipol. Maraming makapangyarihang figure ng pavilion ang namatay. At iilan lamang ang nakaligtas. Si Sylvester ay isa sa mga nakaligtas. Hindi lang siya nakaligtas, ngunit nakakuha pa siya ng isang fragment ng ancestral god rank elixir at ang inheritance ng ancestral god. Iyon ay kung paano siya tumaas ng mabilis sa mga ranggo. Ang ancestral god rank elixir ay palaging umiiral sa magic circle. Gayunpaman, sa walang humpay na pagsalakay ng kalaban, ang magic circle ay hindi makalaban ng napakatagal sa kabila na itinayo ng isang ancestral god. Habang nabasag ang magic circle, ang ancestral god rank elixir ay nabasag sa maraming iba't ibang mga fragment. Si Sylvester at ang sanctuary ay nakakuha ng isa. Gayunpaman, hindi alam ang kinaroroonan ng natitirang tatlo. Matapos malaman ang lahat ng impormasyong ito, malungkot ang ekspresyon ni James. Dumating siya sa Boundless Realm para hanapin ang ancestral god rank elixir. Ngayon, gayunpaman, ang elixir ay nabasag at nahati sa maraming mga fragment. Ang mga natitira ay matagal nang nawala, at ang paghahanap, 1/3, sa kanila ay halos imposible. Hindi lamang iyon. Magiging lubhang mahirap na sakupin muli ang nasa sanctuary. Huminga ng malalim si James at sinabing, huwag muna nating pag-isipan muna ang elixir. Dapat nating ituon ang ating pagsisikap sa sanctuary. Bakit hindi ko subukang gamitin ang Crucifer para pagalingin ang iyong mga sirang path seal sa ngayon? Tumango sina Helvius at Sylvester. Pinaganya ni James ang Crucifer at pinagaling muna si Helvius. Ang path seal ay isang natatanging pag-iral na nilikha sa pamamagitan ng ebolusyon ng isang Ausya nang maabot ang Grand Emperor rank. Bilang isang bagay na naglalaman ng pananaw na nakuha ng isang Grand Emperor sa kanyang landas. Naglalaman ito ng napakalaking kapangyarihan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang path seal ay hindi mapapagaling ng anumang elixir. Maaari lamang makuha ng isang tao ang path sigils ng langit at lupa upang dahan-daang bumangon. Nagsimulang magpasok ng karayom si James sa katawan ni Helvius. Hindi nagtagal, may 81 karayom sa katawan ni Helvius. Bago dumating sa Boundless Realm, si Xandros ay nagbigay kay James ng Heavenly Transformation, kung saan naitala ang mga tamang paraan ng paggamit ng Crucifer. Sa pagpasok ng mga karayom, nakatulize ni James ang heavenly power sa loob ng kanyang katawan. Sa pagpasok ng heavenly power sa katawan ni Helvius, ang 81 karayom ay agad na nabuhay. Habang nanginginig ang 81 karayom, nagsimula silang gumalaw upang bumuo ng isang malalim na formation. Sa sandaling lumitaw ang formation, ang path sigils ng langit at lupa ay galit na nagtipon at sumugod sa katawan ni Helvius. Samantala, ang sirang path sigil ni Helvius ay naibalik.
Tumagal ito ng 10 minuto. Pagkaraan ng 10 minuto, nagtanong si James, paano nangyari ito? Tuwang-tuwa, sinabi ni Helvius, tunay na mahiwaga ang crucifer. Iisipin na nagawa nito ang path sigils at mapabilis ang proseso ng pagbawi ng aking path seal. Ang proseso ngayon lang ay kayang bayaran ang mahabang paglilinang. Gayunpaman, dahil ang aking path seal ay lubhang nasira, imposibleng mabawi sa loob ng maikling panahon. Tanong ni James, maaari ka bang gumaling bago ang elixir gathering? Sumagot si Helvius, kung gagamitin mo ako ng crucifer araw-araw. Oo, kaya ko. Gayunpaman, imposibleng mahanap kung sino ang mga especially iya sa aming hanay. Bilang Old Master, si Sylvester ang nagtatag ng Elixir Pavilion. Sa mahabang panahon, maraming makapangyarihang individual ang sumali sa pavilion. Dahil dito, wala siyang ideya kung sino sa kanila ang mga especially iya. Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Ngayon, ang tanging paraan ay gamitin ang curse inscription sa loob ng kanyang katawan. Sa pamamagitan lamang ng pagdama ng presensya ng curse power sa katawan ng isang tao ay matutuklasan niya ang mga especially iya. Iyon ay dahil ang sanctuary lamang ang may kakayahang curse magic sa buong boundless realm. Mag-iisip ako ng paraan. Sabi ni James, kinailangan ni James na subukan ang mga bagay-bagay kasama si Jules upang kumpirmahin kung naramdaman ng curse inscription ang presensya ng curse power. Kung magiging perpekto ang lahat, mag-oorganisa sila ng isang pagtitipon at ipunan ang bawat makapangyarihang individual ng pavilion. Samantala, si James ay mananatiling nakatago sa mga anino at nagmamasid. Sinabi ni James ang kanyang iniisip. Nang marinig ito, tumango si Sylvester at sinabing, iyan lang yata ang tanging paraan. Aalis muna ako sa ngayon. Babalik ako bukas para magpagamot. Sabi ni James habang nakatayo. Tumayo rin si Helvius at tumingin kay Yuina. Tinuruan siya, Yuina, ituro mo kay James ang daan palabas. Tandaan na huwag mag-leak ng anumang impormasyon. Naiintindihan ba iyon? Sumulyap si Yuina kay James at tumango. Sinabing, naiintindihan. Hindi inaasahan ni Yuina na magkakaroon ng ganoong kwento si James at kailangang pasanin ang kapalaran ng sangkatauhan sa kanyang mga balikat. Hindi rin niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kasaysayan ang Elixir Pavilion. Sa ganitong paraan, James, gumamit siya ng isang mapagbigay na galaw. Tumango si James at tumalikod na para umalis. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Elixir Residence sa Sky City. Bumalik si James sa tinutuluyan niyang tinutuluyan kanina. Sa kanyang pagdating, lumabas si Monica sa kanyang silid at tuwang-tuwang-tuwang-tuwa. Nakabalik ka na, guru. Na-miss kita. Pagkatapos, sinunggaban niya si James. Lumukso sa yakap nito. Napaiwas si James sa oras at naglakad patungo sa isang upuang bato bago umupo. Ngumisi si Monica at umupo sa tabi niya. Nagtanong, kailan ka bumalik, guru? Sabi ni James, ngayon lang. Si Yuina na nasa gilid ay nagtanong, may kailangan ka pa ba? James. Ang curse inscription sa katawan ni James ay nilikha sa pamamagitan ng pagsupil sa mahiwagang jade seal matapos makuha ang napakalaking curse power. Habang palihim niyang ginagawa ang curse inscription, umikot ang curse power sa buong katawan niya. At tinitigan niya si Jules na nakatayo sa harapan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang presensya ng curse power sa kanya. Sa ilalim ng kanyang mapagbantay na titig, napansin niyang may itim na aura na nakadikit sa balat ni Jules. Nang masaksihan ito, sigurado na ngayon si James na ang curse inscription na kanyang nakatalyze ay may kakayahang makakita ng curse power. Pagkatapos, tahimik niyang ikinalat ang curse power sa loob ng kanyang katawan. Pupunta ka ba? Walang ideya si Jules na nakita siya ni James. Sa totoo lang,
Kahit si Jules ay walang ideya na nasa ilalim siya ng kontrol ni Yadranka. Sinulyapan siya ni James at sinabing, "Hindi ako sasama." Hindi ako sasama. Gusto ko ang mga tahimik na lugar. Hindi ang mga hektak na lugar na ganoon. Nang marinig ito ni Jules ay nadismaya. Siya ay gumawa ng napakatagal upang salubungin ang pagbabalik ni James. Hindi lang niya inimbitahan ang mga prodigy ng iba't ibang pamilya, kundi ipinaabot pa niya ang imbitasyon kay Yulia. Muli, pinalampas niya ang pagkakataong magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, dahil nag-aatubili si James na pumunta, wala na siyang magagawa. Sige, kung ganoon. Tumalikod siya para umalis na may malungkot na simangot sa mukha. Nagpahinga si James. Di nagtagal. Lumipas ang isang araw. Kinaumagahan. Dumating si Yuina sa oras at dinala si James sa banal na lugar ng pavilion upang makilala sina Sylvester at Helvius. Pagkatapos, muli, ginamit ni James ang crucifier upang pagalingin ang kanilang mga pinsala. Hindi kapani-paniwala. Nang maramdaman na ang kanyang path seal ay gumaling ng husto, si Sylvester ay natigilan habang sinabi niya, tulad ng inaasahan sa isang kayamanan ng primeval age. Ito ay sadyang hindi kapani-paniwala. Sinabi ni Helvius, talagang, sa crucifier, dapat nating maibalik ang ating path seals bago ang elixir gathering. Ngumiti si James at sinabing, I have tested things out. Nararamdaman ko ang presensya ng curse power sa pamamagitan ng pag-catalyze ng curse inscription. Ngayon, kailangan lang nating ipatawag ang mga makapangyarihang individual ng pavilion at tipunin sila sa isang lugar. Samantala, magmamasid ako sa gilid para matuklasan ang mga especially iya sa aming hanay. Sabi ni Helvius, kung ganoon, gagawin ko ang mga kinakailangang pagsasaayos. Mag-oorganisa ako ng isang pagpupulong para pag-usapan ang elixir gathering. Ma'am, tumango si James. Pagkatapos, tinalakay ni James ang susunod na pagkilos kasama sina Sylvester at Helvius. Pagkatapos ng diskusyon, bumalik siya sa kanyang tinutuluyan. Samantala, iniwan ni Helvius ang kanyang closed-door meditation at ipinatawag ang mga makapangyarihang individual ng pavilion. Sa gabi, sa pangunahing bulwagan ng pangunahing tuktok ng pavilion, pumasok si Helvius sa main hall at umupo sa trono. Lahat, tumingin siya sa karamihan at sinabi, inimbitahan kita dito ngayon upang pag-usapan ang nalalapit na elixir gathering. Sa maraming great iyan ng pag-unlad, ang Elixir Pavilion ay naging pinakamakapangyarihang sekta ng Boundless Realm. Ang hindi pa naganap na pagtitipon na ito ay umakit sa partisipasyon ng maraming alchemist mula sa buong mundo. Kahit na ang kanilang lakas ay pangkaraniwan, nagtataglay sila ng napakalaking potensyal. Kung maaari nating i-recruit ang mga alchemist na ito, ang Elixir Pavilion ay tiyak na aabot ng mas mataas na taas na may karagdagang ilang great iyan ng pag-unlad. Lumakas ang boses ni Helvius. Sa sandaling iyon, si James ay nasa likod ng mga kurtina sa likod ng pangunahing bulwagan. Tahimik, pinag-catalyze niya ang curse inscription. Agad na umikot ang curse power sa buong katawan niya. Napatingin siya sa lahat ng tao sa main hall. Katabi niya si Yuina, sa ilalim ng mapagbantay na titig ni James. Napagtanto ni James na mayroong curse power sa marami sa mga makapangyarihang individual. Nangangahulugan ito na sila ay tumalikod sa panig ng kalaban. Yung naka-purple robe, yung babaeng naka-red, sabi ni James. Samantala, naalala ni Yuina ang bawat taong binanggit ni James. Nang matuklasan niya ang mga especially iya, tumayo si James at tumalikod para umalis sa backdoor. Samantala, ipinagpatuloy ni Helvius ang pagpupulong. Pagkatapos ng meeting, unti-unting umalis ang lahat.
Bumalik si Helvius sa banal na lugar sa likod ng Sky City, kung saan hinihintay siya ni James. Sa kanyang pagbabalik, kinuha ni Yuina ang listahan ng mga pangalan at iniabot sa kanya. Habang sinusulyapan ni Helvius ang mga pangalan, isang lamig ang Damaloy sa kanyang gulugod. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya, "Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganito karaming especially iya sa amin. Kung magtrabaho sila sa sanctuary mula sa loob sa pagtitipon, ang pavilion ay mapapahamak." Tumingin siya kay James at nagtanong, "Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon?" Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni James, "Sa ngayon, kailangan nating i-neutralize ang mga ito bago magsimula ang pagtitipon." Nakasuot ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Helvius, "Neutralize. Iyan ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Malapit ng imposibleng i-neutralize ang mga ito nang hindi pumupukaw ng mga hinala. At saka, nasugatan kami ni Old Master." Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "There's no need to rush things. Mas makakapag-usap pa tayo kapag nabawi mo na ang lakas mo." Sa Crucifer, nagawang pagalingin ni James ang kanilang mga pinsala bago magsimula ang pagtitipon. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni James, "May tanong ako." Unti-unting kumalma si Helvius. Patuloy ni James, "Hindi natin sila dapat ay alerto. Dahil alam namin kung ano ang ginagawa ni Jules. Mayroon kaming mga paraan ng pakikitungo sa kanya." Pinagmamasdan niya ang formation. Nag-iisip ng mga paraan para masira ang mga ito. Sa pinakamahalagang sandali, bubuksan niya ang formation at pahihintulutan ang pagdaan sa sanctuary. Kung ganoon, kailangan lang nating palihim na baguhin ang formation. Tumango si Sylvester at sinabing, "We will have to refrain from acting recklessly. Pupunta ako dito araw-araw sa eksaktong oras ding iyon para pagalingin ang iyong mga sugat. Kapag naka-recover ka na, kailangan nating humanap ng paraan para ma-neutralize ang mga especially iya sa aming hanay bago ang pagtitipon. Kapag nagsimula ang pagtitipon at ang sanctuary ay umatake, lipunin natin sila minsan at magpakailanman." Sina Sylvester at Helvius ay sang-ayon sa ideya ni James. Pagkatapos ng diskusyon, tumalikod si James para umalis. Para sa mga darating na taon, darating si James sa oras upang pagalingin ang kanilang mga pinsala. Sa tulong ni Crucifer, mabilis na gumaling ang kanilang mga pinsala. Sa loob lamang ng ilang maikling taon, sila ay ganap na muling nabuhay. Ngayon, 3 taon na lang ang natitira bago ang Elixir Gathering. Gayunpaman, ang mga alchemist mula sa buong mundo ay dumagsa sa Elixir City. Ang ilan ay mula sa walang hanggan na banal na kaharian. Samantalang ang iba ay nanggaling pa sa malayo. Kasama ni James sina Sylvester at Helvius. Dapat nating gawin ang ating paglipat sa lalong madaling panahon. Umupo si James sa isang upuan at marahang tinapik ang ibabaw ng lamesa gamit ang kanyang daliri. Sa lahat ng mga taon na ito, dadating siya sa banal na lugar araw-araw ng walang pagkukulang. Kaya, dahan-dahan at unti-unti, naging malapit niyang kakilala sina Helvius at Sylvester. Madalas nilang pag-usapan ang mga diskarte. Ngayong nakabuo na sila ng plano, dumating na ang oras para isagawa nila ito. "Ma'am," tumango si Sylvester at sinabing, "Gagawin muna natin si Benedict Oscar at i-neutralize siya." Dumilim ang mukha ni Helvius habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, "Hindi ko akalain na si Benedict ay magiging especially iya ng sanctuary. Talagang dudurugin ko siya." Bahagyang kumaway si James at sinabing, "Tingnan natin kapag nakulong na natin siya." Sinabi ni Helvius, "Ipapatawag ko ngayon si Benedict sa banal na lugar." Ang kanilang plano ay ipatawag ang mga especially iya na ito sa banal na lugar para ma-neutralize sila ng matandang guro. Bahagyang tumango si James.
Sa basement ng Oscar residence, si Benedict ay nakaupo sa isang lotus position sa lupa. Ang mga itim na seagull ay lumitaw sa kanyang paligid, habang ang kanyang ekspresyon ay naging mas mabangis. Klak, 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 maririnig ang tunog ng mga yabag. Ang mga bantay dito ay pinaikot. Ngayon, sila ay ganap na tapat sa pavilion. Opisyal na Benedict, pinaghintay mo ang guro. Inutusan niya na dumiretso ka sa bundok sa iyong pagdating. Magalang na sabi ng gwardya. Ma'am, suot ang composed expression sa kanyang mukha. Humakbang pasulong si Benedict. Hindi nagtagal. Nakarating siya sa tuktok ng bundok at nakita niya ang isang kahoy na bahay. 2 tao ang makikita doon. Sina Helvius at James. Natigilan si Benedict at naisip. Bakit siya nandito? Matapos mangolekta ng sarili, naglakad siya patungo kay Helvius. Pagdating niya sa harap ni Helvius, ikinulong niya ang kanyang mga kamao at binati siya. Guro, bahagyang kumaway si Helvius at sinabing, maupo ka. Umupo si Benedict at sinulyapan si James bago tumingin kay Helvius at nagtanong. May problema ba, Master? Naging malungkot ang ekspresyon ni Helvius. Opisyal na Benedict, gaano ka nakatagal sumali sa pavilion? After some contemplation, Benedict said, hindi ko na maalala. Ilang great iyon. Sa tingin ko, sa katunayan, maraming dakilang iyon. Malungkot na sabi ni Helvius. Ang pavilion ay nasa matinding panganib. Aasa kami sa iyo sa hinaharap. Nang marinig ito, nagtanong si Benedict, ano ang mali? Sinabi ni Helvius, ilang libong taon na ang nakalilipas. Ang opisyal na Jadrank ay naging taksil at manipulahin ako sa pag-atake sa Old Master. Galit na galit, ang matandang guro ay gumanti at nasaktan ako. Ngayon, pareho kaming nasugatan ng Old Master. Nasira ang ating path seals. At hindi na sila nakabawi mula noon. Kamakailan, nakatanggap ako ng balita na ang Jedranka ay kabilang sa Sanctuary of Darkness at ang Sanctuary ay nagnanais na gumawa ng hakbang sa amin sa Elixir Gathering. Dahil nasugatan kami ng Old Master, ipauubaya namin sa iyo at sa Great Elder ang responsibilidad na ipagtanggol ang pavilion. Natigilan si Benedict na nagtanong. Ano, ang Old Master at ikaw ay nasugatan? Oo, tumango si Helvius. Sa sandaling iyon, lumabas si Sylvester sa kahoy na bahay sa unahan. Masungit ang ekspresyon niya. Nang makita si Sylvester, agad siyang binati ni Benedict ng may paggalang. Old Master, naglakad si Sylvester papunta kay Benedict at tinapik ang balikat nito. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi niya, Benedict, ipapaubaya namin sa iyong mga kamay ang kapalaran ng pavilion. Benedict gave his assurance. Huwag kang mag-alala, Old Master, ibibigay ko ang buhay ko sa pavilion. Napakagaling. Nakahinga ko ng maluwag sa narinig ko. Natuwa si Sylvester. Nakapatong ang kamay niya sa balikat ni Benedict habang sinasabi, nakakatakot ang sanctuary. Hindi mo dapat pababayaan ang iyong bantay. Bilang isang Grand Emperor, ang paghihiganti ni Benedict ay magiging sakuna kahit na ang kanyang path seal ay nasira. Sa pag-aalala na ang rehiyong ito ay maaaring ganap na masira. Tinatakan ni Sylvester ang kanyang lakas. Bumagsak si Benedict sa lupa. May mga bitek sa buong katawan niya. Mapotla ang kanyang mukha. At may tumutulo na dugo sa gilid ng kanyang bibig. Seryoso ang mukha niya habang malamig na nagtanong. Bakit? Emph. Umupo si Sylvester at tumingin kay Benedict na nakahandusay sa lupa bago malamig na sinabing. Tiyak na alam mo ang dahilan. Hindi ka ba nasaktan? Namutla ang mukha ni Benedict. Hindi niya akalain na tatambangan siya at nakabawi na ang lakas ni Sylvester. Tumayo si Helvius at naglakad papunta kay Benedict. Sumulyap sa ibaba. Malamig niyang sinabi, Benedict Oscar, hindi ka namin pinagmalupitan. Bakit ka lumiko sa sanctuary?
Madilim ang mukha ni Benedict. Alam niyang nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil dito, nanatili siyang tahimik at pasimpleng pinandilatan ang mga ito. Hindi mo inaasahan ito, di ba? Sinabi ni Helvius. Hindi mo inaasahan na gagawa kami ng hakbang sa iyo bago magsimula ang elixir gathering. Talaga, malamig na sinabi ni Benedict. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng pagkakataon laban sa sanctuary dahil lang sa pinasuko mo ako? Hindi pwede. Ang kapangyarihan ng sanctuary ay hindi mo kayang unawain. Malamig na sinabi ni James. Kung ang sanctuary ay kasing lakas ng sinasabi mo, hindi sana nila sinubukang alisin ang Old Master sa equation. Pagkatapos, binigkas niya ang bawat salita. Iyan ay dahil natatakot sila sa matandang guro. Hindi nag-aksaya ng hininga si Sylvester kay Benedict. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na ikulong siya ng palihim. Ang kanyang kapalaran ay matutukoy kapag ang sanctuary ay nullipol. Ngayong si Benedict, ang pinakamalakas sa mga especially iya, ay naasikaso na. Ang natitira ay isang pirasong cake lamang. Batay sa kanilang orihinal na plano. Ipapatawag nila ang mga especially iya dito at susukuan sila habang nakababa ang kanilang bantay. Kaya lang, nagawa nilang supila ng mga especially iya ng walang kahirap-hirap at aipak ulong. Ngayon, lahat ng paghahanda ay ginawa. Kapag nagsimula na ang elixir gathering, hihintayin nilang kumilos ang sanctuary. At iyon ang magiging pagbagsak ng sanctuary. Si Jules naman, lahat ng tao ay isinantibi muna. Iyon ay dahil alam nila na si Jules ay nasa ilalim ng impluensya ng sanctuary at bubuksan ang mountain formation sa kritikal na sandali upang bigyang daan ang mga puwersa ng kaaway. Samantala, si Sylvester ay palihim na nagpalit ng formasayon. Lingid sa kaalaman ni Jules. Dahil walang ibang magawa si James sa mga sandaling ito. Matiyagang naghintay siya sa pagdating ng elixir gathering. Sa Celestial Abode, si James ay nagpakita sa lugar kung saan si Emperor Jabari ay nasa saradong pagmumuni-muni at tumingin sa rebulto sa harap niya. Nagtanong, "Kumusta ang iyong kaluluwa, Grand Emperor?" Nabuhay ang katayuan at nag-transform sa isang gwapong lalaki. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Emperor Jabari nang sabihin niya, "Napakabuti. Ang aking kaluluwa ay gumaling ng marami." Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Lahat ng paghahanda ay ginawa na. Ngayon, hinihintay na lang natin na lumitaw ang sanctuary. Ang sanctuary ay mayroon ding isang fragment ng Ancestral God Rank Elixir na hawak niya. Sa sandaling lipulin natin ang sanctuary, maaari nating sakupin ang kanilang elixir. Kasama ang elixir sa pag-aari ng pavilion. Magkakaroon tayo ng kabuoang 2 fragment. Sa oras na iyon, kailangan na lang nating hanapin ang natitirang 3 at ang paglalakbay ko sa Boundless Realm ay maituturing na mission accomplished. Nakangiting sabi ni Emperor Jabari, "Dapat madaling mahanap ang Ancestral God Rank Elixir. Kapag nabawi ko na ang aking pisikal na katawan at nabuhay na mag-uli. May isip ko na kung nasaan ang iba pang mga fragment." Pero, napawi ang ngiti niya. "I don't think na magiging ganito ka-smooth. Ang pagkuha ng Ancestral God Rank Elixir ay magiging malapit sa imposible. Hindi ito papayagan ng makalangit na landas. At gayon din ang sanctuary. Ngayong dumating na ito, wala nang ibang inaalala si James." Sabi niya, "Sa palagay ko maaari lang tayong gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon ngayon." "Ma'am," tumango si Emperor Jabari. Pagkatapos, tumalikod si James para umalis. Nagtungo siya sa time chamber para makipagkita kay Noob. Dahil si Noob ay isang makapangyarihang mandirigma, kailangan niyang hiramin ang kanyang lakas upang labanan ang sanctuary. Sa sandaling pumasok si James sa time chamber, naramdaman niya ang isang pambihirang kapangyarihan na gamutay sa hangin. Kahit siya ay hindi makalapit sa pinanggagalingan ng kapangyarihan. Nakatayo sa malayo,
Nagtanong siya, "Kumusta, Noob?" Sabi ni Noob, "Malapit na akong matapos. Malapit na akong makagawa ng breakthrough. James, tulungan mo akong maghanap ng mapanglo na lugar. Malapit na akong sumailalim sa isang heavenly tribulation. Matapos mapagtagumpayan ang Emperor Tribulation. Magiging Grand Emperor ako sa 5th Heaven." "Ma'am," tumango si James. Iniwan ni Noob ang kanyang saradong pagmumuni-muni sa eksaktong sandaling iyon. Pagkatapos, umalis si James sa Celestial Abode. Nang hihiram ng lakas ni Emperor Jabari, umalis siya sa Elixir Pavilion at tinungo ang mga bituin. Pagdating sa kalawakan, lumitaw si Noob. Sa sandaling iyon, si Noob ay nagpapalabas ng isang malakas na aura. At siya ay nababalot ng kapangyarihan ng landas. Ang lakas ay nagpalamig maging ang dugo ni James. Nakatayo sa malayo si James at nakamasid. Di nagtagal, ang kakaibang hugis ng tribulation clouds ay nagtipon sa kalangitan, kung saan ang mga bolts ng kidlat na kapigatian ay kumikislap. Ang mga kidlat na kapigatian ay bumaba mula sa langit at tumama sa Noob. Nang mga sandaling iyon, nasunog ang buong katawan ni Noob. Dahil ito ay isang Emperor Tribulation. Ang mga kidlat na kapigatian ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan na maaaring lipulin kahit ang isang Grand Emperor. Nakatayo sa malayo si James at nagmamasid. Dahil tumawid na siya sa divine rank, naramdaman niya ang presensya ng Great Path of Heaven and Earth at ang nakakatakot na path sa loob ng Heavenly Tribulation. Ito ba ang kapangyarihan ng landas sa langit? Bulong ni James. Gusto niyang madama ang landas sa langit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang madama. Sa kanyang pangunawa, naramdaman niya na hindi mabilang na mga misteryosong karakter ang nakapalibot sa kanyang katawan. Ang mga karakter ay palaging nagbabago. Sa isang iglap, mayroon ng bilyon-bilyong pagbabago. Boom! Biglang umugang sa isip ni James ang isang malakas na dagandong. Agad na bumulwak si James ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Nakakatakot ang landas sa langit, natigilan siya. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Emperor Jabari. Natural lang ito. Ang makalangit na landas ay pinakamataas. Walang kapantay. Mula noong unang panahon, walang sino man ang nakauunawa sa landas sa langit. Naisip ni James na siya ay maituturing na isang makapangyarihang figure kapag tumawid siya sa divine rank. Matapos makipag-usap kay Emperor Jabari, napagtanto niya na ang divine rank ay itinuturing na mahina. Kahit na ang isang Grand Emperor sa 9th Heaven ay walang pagkakataon laban sa Heavenly Path. Lalo pa ang isang cultivator sa divine rank. Dahil nais ng Heavenly Path na lipulin ang sangkatauhan. Walang pagpipilian si James kundi ang lumaban sa langit. Alam niya na ang paglalakbay na ito ay magiging isang taksil. Anuman, alam niyang kailangan niyang magsundalo. Sumunod, nakatuon siya sa pagmamasid sa kapigatian ni Noob. Ang isang Emperor Tribulation ay lubhang nakakatakot. Ang bawat kidlat na kapigatian ay sapat na upang lipulin ang isang Grand Emperor sa katulad na ranggo. Gayunpaman, napakalakas ni Noob, at napag-aralan niya ang maraming nakakatakot na sikretong supernatural arts. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang dugo ay umunlad, na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang Heavenly Tribulation. Gayunpaman, siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan matapos na walang humpay na bombahin ng Heavenly Tribulation. Habang bumababa ang Heavenly Tribulation, si Noob ay napuno ng dugo sa buong katawan kahit gaano pa karaming taktika ang mayroon siya. Habang nagpapatuloy ang Heavenly Tribulation, nagmamasid si James mula sa malayo. Ang Heavenly Tribulation na ito ay tumagal ng 3 buong buwan. Sa nakalipas na 3 buwan, halos naging abo si Noob. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang nakatatakot na kapangyarihan sa linya ng dugo, nagtagumpay siya sa kapigatian. Nawala ang Heavenly Tribulation.
Nakatayo sa kawalan. Si Nuob ay natatakpan ng mga sugat sa buong katawan. Ang kanyang pisikal na katawan ay may galos at puno ng dugo. Ang kanyang buhok ay magulo. At siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Gayunpaman, natatawa siya. Ha ha ha. Ha 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 ha. Sa wakas, nakatawid na ako sa fifth heaven ng Grand Emperor rank. Lumakas ang tawa niya. Lumapit sa kanya si James at nakangiting sinabi, "Congratulations, Nuob. Mas mataas pa ang naabot mo. Pagkatapos maabot ang fifth heaven, hindi ka na magagapi sa boundless realm." Ginawa ni Nuob ang kanyang bloodline power upang pagalingin ang kanyang mga sugat, na mabilis na gumaling. Pagtingin kay James, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya, "Nagawa kong gumawa ng isang pambihirang tagumpay, salamat sa Aquacolas. Salamat sa pagkuha sa akin ng napakagandang item. Kung hindi na ako makakatawid sa fifth heaven sa buong buhay ko. Natutuwa akong gumawa ka ng isang pambihirang tagumpay." Sabi ni James, "Malapit na, magkakaroon ng matinding labanan, at kailangan ko ang tulong mo." Tiniyak ni Nuob, "Nangako ako sa iyo na susundin ko ang bawat utos mo sa susunod na 100,000 taon. Huwag kang mag-alala. Itatagal ko ang pagtatapos ko sa bargain." Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Kasama si Sylvester, isang Grand Emperor sa 7th Heaven. At sina Helvius at Nuob, na nasa 5th Heaven. Tiwala si James na magagawa nilang lipulin ang sanctuary sa pagkakataong ito at sakupin ang Ancestral God rank elixir sa kanilang pag-aari. Bago ang pagsisimula ng elixir gathering, dinala niya sina Monica at Yevproxia, ang subordinate na kinuha niya mula sa Stardust Realm, sa Celestial Abode, kung saan sila mananatili ng ilang panahon. Lumipas ang oras, sa isang kisap mata, dumating na ang araw ng pagtitipon. Hindi mabilang na makapangyarihang mga individual at puwersa ng Boundless Realm ang naimbitahan. Sa sandaling iyon, ang Elixir Pavilion ay bukas sa lahat. Sa patnubay ng mga alagad ng Elixir Pavilion, ang mga bisitang ito ay pumasok sa pavilion at nakarating sa pangunahing tuktok. Samantala, ang mga makapangyarihang individual at alchemist ay nagtipon sa Elixir City. Sa sandaling iyon, kumislap ang nagniningning na liwanag sa itaas ng Sky City. Pagkatapos, isang lalaki ang lumitaw sa gitna ng hangin. Ito ay si Helvius Daniela, ang kasalukuyang master ng Elixir Pavilion. Si Helvius ay lumitaw. Si Helvius, ang kasalukuyang master ng pavilion, ay isang Grand Emperor sa 5th Heaven. Siya ba ang pinakamakapangyarihang individual ng pavilion? Hindi mabilang na mga tingin ang nakatutok kay Helvius, na naka-hover sa gitna ng hangin. Ang pavilion ay isang cultivation holy site para sa maraming alchemist. At si Helvius Daniela ang kanilang idolo. Sa kanyang hitsura, isang sensasyon ang nalikha, nakatayo sa gitna ng hangin. Sumulyap si Helvius sa Elixir Pavilion. Tinitingnan ng hindi mabilang na mga individual at alchemist mula sa buong mundo. Pagkatapos, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. "Welcome sa Elixir Pavilion." Lumakas ang boses niya. Ang Elixir Pavilion ay umiral ng maraming mahabang taon. Ngayon, nag-imbita tayo ng makapangyarihang mga individual mula sa buong mundo para sa pagsusulit sa pagkadisipulo. Gayunpaman, bago ang pagsusuri, magkakaroon ng elixir gathering. Sa pagtitipon na ito, ibebenta ng pavilion ang mga elixir na naipon natin sa murang halaga bilang paraan ng pagbabalik sa lipunan. Nang marinig ito, naghiyawan ang mga tao. Maraming makapangyarihang individual ang natukso. Ang mga elixir ay nagkakahalaga ng malaking halaga. At ang Divine Rank at Emperor Rank elixir ay lalong hindi mabibili. Ngayong ibinebenta na sila ng pavilion sa mababang presyo. Ito ang perpektong pagkakataon. Ang bawat magsasaka ay umaasa sa elixir gathering.
Ang elixir gathering ay gaganapin dito sa pavilion sa loob ng 3 araw. Lumakas ang boses ni Helvius. Sa 3 araw na iyon, magkakaroon ng mga botika ng elixir sa maraming taluktok ng mga bundok dito sa pavilion. Ibebenta ng aming mga alchemist ang mga elixir na inihanda namin noon pa man. Huwag mag-atubiling bumili ng anumang kailangan mo. Matapos magsalita ng ilang salita, nawala si Helvius sa paningin at bumalik sa banal na lugar. Sa sandaling iyon, maraming tao doon si Sylvester, James, at Noob. Bumaba si Helvius mula sa langit at tumingin kay James at sa iba pa. Nakangiti, 2/3. Ang elixir gathering ay nagsimula na sa wakas. Ngayon, kailangan lang nating hintayin na lumitaw ang sanctuary upang lipulin silang lahat sa isang iglap. Ma'am, bahagyang tumanggo si James, nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi niya, ngunit may mga alchemist mula sa buong mundo na nagtipon sa Elixir City. Dahil mahina ang kanilang lakas, nag-aalala ako na mamamatay sila kaagad sa sandaling sumiklab ang labanan. Sabi ni Sylvester, ginawa na namin ang mga kinakailangang arrangement. Nag-set up ako ng isang makapangyarihang formation sa Elixir City. Sa sandaling lumitaw ang sanctuary at sumiklab ang labanan. Ang formation na ito ay agad nagagana. Ang Elixir City ay agad na dadalhin sa isang ligtas na rehiyon. Alam ni James ang mga planong ginawa nila. Gayunpaman, ang sanctuary ay masyadong mahiwaga at makapangyarihan. Kahit na nakabalangkas sila ng isang pinag-isipang plano, nag-aalala pa rin siya. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay dumating na sa ito, maaari siyang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Nagsimula na ang pagtitipon. Samantala, matiag ang naghintay si James at ang iba pa sa pagdating ng sanctuary. Kasabay nito, maraming elixir na parmasya ang lumitaw sa mga pangunahing taluktok ng pavilion. Ang bawat elixir pharmacy ay pinamamahalaan ng isang elder ng pavilion, at nagbebenta sila ng lahat ng uri ng elixir. Ang pinakamahina ay ang divine rank elixir, at bawat isa sa kanila ay bihira at hindi mabibili. Mayroong kahit emperor rank elixir na ibinebenta sa ilan sa mga pangunahing taluktok. Ang lahat ng mga magsasaka ay nagsimulang pumili ng mga elixir na kailangan nila. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga misteryosong tao na nakaitim ang tahimik na lumitaw sa labas ng Elixir Realm. Nangunguna ang isang binata na mga 25 taong gulang. Nakasuot ng itim na roba. Medyo gwapo siya, gayunpaman. Nabalot siya ng itim na aura na tila malisyoso at mapang-akit. Siya si Tamuus Darkness, ang Deputy Master ng Sanctuary. Bilang pangunahing miyembro ng Sanctuary, siya ay nasa loob ng lahat ng mga plano sa Sanctuary. Bukod doon, nagtataglay siya ng napakalaking kapangyarihan at nasa ikapitong langit ng Grand Emperor rank. Isang ranggo na katulad ni Sylvester Daniela, ang Old Master ng Pavilion. Hindi lang iyon. Ngunit nag-practice siya ng curse magic, na parehong masama at nakakatakot. Nahaharap laban sa mga Grand Emperors na may katulad na ranggo, kahit na hindi niya madaig ang kanyang mga kaaway. Hindi rin siya madaling matatalo. Maraming tao sa likod niya ang Chancellor at maging si Jim Melkart. Ang mga sumunod kay Tamuus ay hindi bababa sa sect elders ng Sanctuary. At kahit na ang pinakamahina ay nasa Grand Emperor rank, sa likod naman ni Tamuus, may 300 lalaki. Nangangahulugan ito na ang Sanctuary ay nagpakilos ng 300 Grand Emperors para sa okasyong ito. Sa kanilang paglitaw, ang malalaking airship ay lumitaw sa kawalan. Ang bawat isa sa kanila ay nagdadala ng maraming makapangyarihang individual sa quasi-emperor rank. Upang lipulin ang Elixir Pavilion. Ibinigay ng Sanctuary ang lahat. Kailan tayo gagawa? Master, lumapit sa kanya ang Chancellor at mapagkumbaba na nagtanong.
Bagamat ang Chancellor ang siyang nagbalangkas ng mga estratehiya. Gayunpaman, siya ay labis na sunod-sunyiran sa misteryosong deputy leader na ito. Ang deputy leader naman ay may malungkot na ekspresyon sa mukha. Marahan niyang sinabi, may hindi tama. Wala sa aming mga tauhan na nakalusot sa Elixir Pavilion ang tumutugon. Sinubukan ng deputy leader na makipag-ugnayan sa mga especially iya na ipinasok niya sa hanay ng pavilion ngunit hindi nagtagumpay. Nag-ingat ito sa kanya. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang bola ng itim na aura ang lumitaw. Ang itim na aura ay unti-unting nabuo ng isang humanoid na hugis. Pagkatapos, isang babaeng may hubog na figure ang lumitaw sa harap ni Tamuus. Deputy Leader, magalang na bati ni Jedranka sa kanya. Tanong ni Tamuus, ano ang sitwasyon sa loob? May anomalya ba? Sabi ni Jedranka, pagkatapos kong manipulahin si Helvius para salakayin si Sylvester. Nasugatan din si Helvius. Ngayon, ang dalawang pinakamakapangyarihang figure ng Elixir ay malubhang nasugatan. Mababawasan ang kanilang lakas sa isang laban. Sa nakalipas na 2,000 taon, nag-scout ako sa mga pinaghihigpitang lugar ng pavilion para matuto patungkol sa kanilang formation. Ngayon, maaari nating buksan ang mountain formation anumang oras na gusto natin. Pansamantala, ipinatawag ng Elixir Pavilion ang makapangyarihang mga miyembro nito na nagkalat sa buong mundo. Maliban dyan, lahat ng bagay ay nakasanayan na. Habang si Jedranka ay lihim na minamanipula si Jules. Alam niya ang pavilion inside out at walang anomalya sa loob ng pavilion.